ICC. ICC. Ma'am, meron na po bang hawak ang PNP na warrant galing sa ICC? Palinaw lang po. As of now, ma'am, wala pa po tayong verifiable information as to the reported na warrant of arrest issued by the ICC. Ma'am, may paggalaw dun sa mga tauhan po sa Davao. Tumambak yung mga pulis daw po doon sa Davao Airport po Friday, Saturday. May kinalaman po ba ito? Possible na Linawin lang po natin ito, ma'am. Nakausap po natin yung mga taga Davao po, and according to them, yung mga movement po ng ating mga kapulisan doon is just part of the simulation exercise relating po sa kanilang security preparation for Davao. And we have to stress the point po na this is not only limited po sa Davao, even yung other regions po ay nagkakonduct po ng simulation exercise, communication exercise, and other tabletop exercise and as part of our security preparation for election po. This has nothing to do doon sa mga issues relating doon sa alleged issuance po ng warrant of arrest ng ICC. Ma'am, kung hindi po galing sa ICC, ang PNP po ba ay may hawak na anumang warrant of arrest kaso locally dito ni dating Pangulong Duterte? Wala po. Wala po tayong hawak na anumang warrant of arrest issued by the local courts against sa dating Pangulo po. Ma'am, kung wala kang yung warrant of arrest, ano yung mga paganda ng PNP just in case lumabas ito anytime? Well, on the part of the PNP ay dadaan tayo sa proseso. Kung meron pong hihingin po ang tulong yung ating Interpol through their National Central Bureau, and then the PNP has a legal obligation to reciprocate yung courtesy na ibinibigay po sa atin ng Interpol. If you may recall po, may mga instances po tayo na may mga warrants of arrest po na na-issuean po yung ating local courts po at nagtago po sa ibang bansa, and through the Interpol mechanism, humingi po tayo ng tulong, and since it is a member state po doon sa, just like the case, a classic example po yung case po ni Alice Guo po. Nagtago po siya sa Indonesia, and since Indonesia is a member state, ay humingi po tayo ng tulong sa Interpol, and true enough, through the help of the Interpol po ay na-effect po natin at naiuwi po sir dito si Alice Guo, and we implemented po yung warrant of arrest sa kanya. And since the PNP is a member of the International Criminal Police Organization, then we are duty bound to accord the same courtesy accorded to us by the other foreign states po. Saka hindi lumabas yung warrant, magtataas ko lang agad. Wala po tayo sa ngayon na planong magtaas po ng alerto, at wag nating pangunahan sir yung proseso, but on the part of the PNP, we are prepared for any eventualities po in case po na meron pong tulong na hihingin sa atin ang Interpol po. Kung lumabas na kasi na info na meron daw 7,000 police na deployment ng PNP for the arrest of former President Duterte. Wala po itong katotohanan sir. Like I said, kung may mga nakikita po tayo ng mga movement and mga skills at mga movement ng mga tao natin on the ground, this is still part ng ating security preparation for election. Sabi nyo rin na walang verifiable information ng warrant, ICC warrant. Wala rin bang ginagawang coordination ang Interpol with PNP? As of now sir, wala po. Paano po ba yung process pa ganyan? Well, ang proseso po niyan, sir, if ever po ay foreign jurisdiction po ay mag-i-issue po ng arrest order or summons po, and since yung foreign jurisdiction po ay wala naman pong enforcement mechanism sa ibang bansa po, they have to course through the request po sa ating international Interpol po. At ang Interpol po, normally po as a matter of procedure po ay mag-i-issue po yan ng either blue notice, red notice po, that this is just an international alert po. Hindi po ito arrest warrant. Linawin lang po natin yung ilalabas po ng Interpol po, at through their National Central Bureau po, at nagkataon po dahil ng membro po ang Pilipinas ng Interpol, meron po silang National Central Bureau, and doon po sa kanilang mga main office po sa France, normally papadala po yan as a matter of procedure po dito po sa kanilang National Central Bureau, and then yung National Central Bureau naman po ay magpapadala po yan ng alert po sa mga law enforcement agencies including the PNP, advising us na itong particular na tao po na ito ay being sought for investigation or meron pong arrest order po. So walang blue, walang red whatsoever? None so far, sir. Just in case na matanggap ng PNP yung supposedly anong unit po ng PNP ang mamuna sa pagsasabi? Any unit po of the PNP can effect the arrest warrant po if in case there will be one po. But again, since this is a warrant issued by the foreign jurisdiction, then we have to study kung ano po yung magiging proseso. But like I said before, ang ating pong magiging basihan po dyan will be the action to be undertaken by the Interpol. If there will be request for police assistance in implementing these warrants po, then the PNP is obligated to honor that obligation under the principle of reciprocity, sir. In preparation, meron totoo po ba na may nagpo-mobilize? Kasi may mga kumakala sa social media na 7,000 ba yung kumakala ng PNP?
Well, sinabi ko na po kanina, there is no truth to that. Probably they just misinterpreted some of the movements in other regions na mayroon po mga ongoing simulation exercise relating po sa ating preparation for the national and local election na come po. Ma'am, if ever po, dito po ba, saan po dadalhin ang Pangulo? Ang galing ako. Well, let us not jump into conclusion kung saan natin dadalhin po. We just have to wait for the process to proceed po. It's too speculative po na magsabi po ako kung saan po siya dadalhin sa ngayon. Pero part of the considerations po yun. What do you mean part of the consideration? Custodial center. We will cross the bridge when we get there, sir. Pag nandito na po at meron na pong mga request for police assistance po through the Interpol, let me iterate, through the Interpol, because the ICC has no way to directly giving orders sa PNP or any other law enforcement for that matter po. So wala po tayong magiging papel po in case maglalabas po ng arrest warrant po ang ICC, because what we are assuming that they will seek the assistance po ng Interpol. So how do you say the PNP's duty bound to enforce any Interpol request? That is correct, sir. Under the principle of reciprocity, like the case nga po ni Alice Guo, yun po yung classic example na sinasabi ko na the same mechanism was used by the Philippine National Police when we monitored the presence nga po ni Alice Guo sa Indonesia. Through the Interpol, we sought assistance through the Interpol, kaya po napabalik po siya dito, and nang bumalik po siya dito, doon po natin inimplement ang warrant. So if a foreign jurisdiction nga po ay ang mag-i-issue po ng arrest order against anyone, not only dito sa speculation na meron na pong in-issue against kay dating Pangulong Duterte, this only applies to everyone kapag ang foreign jurisdiction po ang nag-issue ng warrant at dadaan po sa Interpol mechanism, then the PNP is duty bound to honor or accord the same courtesy just like they did sa party po ng Pilipinas. Just to follow up on sa ICC po, just in case, let's say, may request naman ang ICC from the PNP na either records or anything that can help in their investigation sa drug war, is the PNP also open to cooperating with them? We cannot directly transact po sa ICC. We have to go through the proper channel po. Ano sinabi nyo kanina ang PNP prepared for any and all eventualities? Ibig sabihin ba nun meron na talaga nakalatag na plano? I know it's counted upon the PNP to make preparation, pero meron na po talaga usapang kayo kami. Napapag-usapan po yan because may mga bali-balita nga po, but as to relate this doon sa mga sinasabing may mga 7,000 na readily or at least deployed na for purposes of serving this warrant, wala pa po tayo sa ganung estado. But syempre napapag-usapan po yan because we are hearing some news po. And the PNP is looking at the development with respect nga po dito sa possible issuance nga po ng warrant of arrest against the former president. Okay, next topic. Nung nakaraan, nagsabi si PAOK, Executive Director, na nasa dito po ng pag-kidnap doon sa 14-year-old estudyante sa Relief ay yung tinatawag na master group na binubuo ng mga retired military personnel. May ganung impormasyon po ba ng Siguro the best unit and office to answer that is the PAOK. Sila po kasi ang nagsabi niyan. On the part of the PNP, we are pursuing significant lead, the very good lead dito po sa patuloy po nating pag-iimbestiga dito po sa kidnapping involving a minor po. Ma'am, may arrest na ba mga suspect? Kasi parang nakaraang linggo may dalawang arrest na. There are significant development with respect dito po sa ating paghahabol sa mga posibleng may kinalaman po dito, but so as not to compromise po yung ongoing follow-up operation, I will be asking for your indulgence if I will not be able to give some information with respect to this case po. Ma'am, sa may Miranilla, Cebu, may nagpahayag po ng pangambay ng mga artesya sa isa sa division doon sa pagpuposisyon daw ng mga foreigner na kaanin daw ng isang nagpapakilalang dito. May any paglilinaw po doon sa pari po ng PNP, ma'am? Yes po, sir. With respect dun sa lumabas nga po na mga balita ng mga foreign nationals na nagmarcha po dyan po sa parte po ng Cebu ay as per our coordination with the local police, according to them ay nagsisimula na po mag-profiling ang BI with the assistance of the PNP to check po yung mga legal papers po nitong mga foreign nationals po na nakita nga po at is residing within that particular area po. So ma'am, ibig sabihin, kung tuloy-tuloy pa rin yung profile
din sa kanila. Wala naman po indication ma'am na sabi nga medyo may mga records po na ito. Antayin po natin sir, matapos po yung profiling po na gagawin po ng BI because this involves mga foreign nationals, so it is within the ambit of authority po ng Bureau of Immigration to check kung may mga proper papers ba sila, travel orders, at to ascertain whether these individuals has the authority to continue staying in the Philippines, particularly nga po dyan po sa parte ng Cebu na yan. So ongoing po sir yung profiling. Ang assurance na lang sa mga residente na nababahala dahil yung itsura ng mga foreigners sa pagkakama ng mga terorista. Naintindihan natin sir yung agam-agam at mga apprehension po ng mga mamamayan po ng Minglanilla, Cebu po. But on the part of the PNP and other concerned government agencies ay sisiguraduhin po natin na makakapag-conduct po tayo ng proper background investigation. At ito na nga po, yung ginagawa pong profiling ngayon ng BI is a good start to really check kung ano po ba yung mga personalities po nitong mga foreign nationals na nakita nga po na nagmamarcha po doon sa nasabing lugar po. Magkano ko na rin yung kaya nila may bulakan? Kung ba nangyari din sa bypass operation ng Philippines? Yes sir, nakakalungkot po na dalawang pulis po ng Bukawi Municipal Police Station po ang namatay habang tumutupad po ng kanilang tungkulin. Ang pangyayari po ito ay nag-ugat sa isang bypass operation na ang subject po nila dito ay firearms na nakareceive po sila ng information from a confidential informant po na itong subject po natin si alias Bagat ay nagbebenta po, engage po sa pagbebenta po ng baril. So nagkasa po sila ng bypass operation and true enough, nakabili po yung ating covert operatives. However, after nga pong makonsummate po yung sale po ng baril, ay may kasama pala ito na kapatid niya, si alias Sander, at nakatakbo po. So yung dalawang namatay po nating pulis, si Sergeant De La Cruz and Kujamat po ay hinabol po itong kasama po nitong ating subject po ng police operation at nagtago po ito sa isang parang ginagawa po na construction site at nung nakalapit po si Sergeant De La Cruz ay binakbakan po kaagad siya at tinamaan po siya sa may tagiliran at sa may hita at kinuha po yung kanyang service firearms nitong ating suspect, si Sander, at tumakbo po ito. So nakita po ito ng kanyang kasamahan, si Sergeant Kujamat po. So hinabol po niya yan, humiram pa po siya ng motor doon sa nakita niya dahil malayo na po yung pagitan. Unfortunately po, nung pag-stop po niya, it so happen na yung pinag-stopan po niya ay nandoon po yung hinahabol po niya at binaril po siya. Pagbaba niya ng motor ay binaril po siya at ang ginamit na baril ay yung kinuha po niya doon sa isang pulis. Nauna po niyang binaril at hindi pa po nakontento ito nung nakita po niyang bumagsak yung pulis natin ay binaril pa po uli ito sa ulo. Kaya namatay po ito at sa ngayon po ay nagkakandak po tayo ng pursuit operation at yun po yung pangako natin hindi lamang po sa pamilya kundi po sa mga mamamayan po ng Bukawi po na hindi po tayo papayag na masasayang po yung sakripisyo at dedikasyon po sa duty nitong dalawang pulis po natin ito. Nakikiramay po tayo sa kanilang mga pamilya at on the part of the PNP, lahat po ng assistance and entitlements po ng pamilya po ay ibibigay po natin at susiguraduhin po natin na hindi po mapabayaan yung kanilang mga pamilya po. Ma'am, dalawa lang ba sir sa operation? Wala ba siya mag-backup? Yung dalawa pong namatay, ma'am, ay yung po yung perimeter, sila po yung backup. So, yung dalawa pa po na supposedly nandun po mismo sa transaksyon ng baril ay na-consummate po yung pagbenta po ng baril at na nasakote po nila itong target po ng kanilang bypass operation po. Nakatakbo po itong isa na i-turn out na kapatid pala nitong si alias Bagat po. So nung makita nilang tumakbo ito at nakita nilang may mga baril, hinabol nila. Unfortunately nga po ay pareho pong namatay po yung dalawang pulis po natin. So nakakalungkot po, dalawang pulis na naman po natin yung nagbuwis ng buhay at ongoing pa po yung ating pursuit operation at naglabas po kami ng reward na 100,000 sa sino man po makakapagbigay po ng information sa posibleng kinakokoonan po nitong si alias Sander at na maaari pong makapagturo sa atin at maaresto po natin ito sa lalong madaling panahon po.